Ngayong gabi, pinagkakaguluhan sa Quezon, tendero ng mais dahil sa kanyang bukod tanging kwento at lalaking walang paa. Pero naglalakad gamit ang upuang monoblock. Paano kaya yan? Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Kakaiba ang paraan ng pagbebenta ng mais vendor na si Mang Gilbert sa Quezon. Ang kanyang mga paninda kasi, pinapaikot-ikot niya na parang trumpo. Pero, hindi lang ito basta pakulo ha, kundi dulot ng kanyang kondisyon. Linggo ng umaga, abalang-abala ang lahat dito sa pamilihang panglungsod ng Lucena, Quezon. Di magkamayaw ang mga vendor at mamimili. Parot parito rin ang mga tricycle, jeep, pati mga pribadong sasakyan. Sa gitna ng mga gawain at ingay sa paligid, isang tendero ang nakakuha ng aming pansin. Kuya, kamote! Siya si Mang Gilbert, 40 anyos. Hindi siya tulad ng ibang nagtitinda. Nakaluhod kasi siyang itinutulak ang batsa ng paninda sa maruming semento sa palengke. Ang kanyang ibinibenta, mais at merong kamote rin. Kamote kayo dyan, kamote! Mais, kamote! Sa kalsada, halos makipagpatintero si Mang Gilbert sa mga nagmamaneho. Pero hindi niya ito alintana. Basta ang target niya, makaubos ng kanyang paninda. Kung minsan, mas mahirap ang kanyang kalagayan, lalo kung ang kanyang batsa kinakailangang magbitbit ng mas marami sa inaasahan. Dito nga lang sa nag-viral niyang video, halos paikutin na niya ang batsa, makarating lang sa pwesto. Kung ang mga ordinaryong tao napapagod sa buong araw na pagtayo at pagbubuhat, paano pa kaya ang mga tulad ni Mang Gilbert? Ngunit sa lahat ng suliranin, ito lang ang kanyang sinasabi. Hindi ba ako na wala din po bukas. Natanong lang po ako sa mga kapatid. Ayaw ko din po mabigat. Kaya bang malakas ba magsikap lumaban? Sa pagkakatanda ni Mang Gilbert, buong buhay niya, hindi na niya naitatayo at naikikilos ng maayos ang kanyang mga paa. Kasi sabi ng nanay ko, inborn daw po. Nakapagpa-check up ka ba? Hindi po, ma'am. Dahil nga sa hirap ng buhay. Simula pagkabata ko, ganito talaga ako. Gapang. No read, no write din si Mang Gilbert. At lakas loob din siyang nagtitinda kahit hindi talaga siya marunong magbilang. Gusto ko yung mag-aaral, pero walang magagawa dahil nga mahirap ang buhay namin. So, kahit nga ngayon, gusto ko pa rin. Kaso wala talaga eh. Wala na pag-asa. Pangalan mo, kaya mong sulat. Pag may kopya po, pag may mga customer man ako na nabili sa akin, sinasabi ko naman na hindi ba ako marunong magsukli. Then ang ginagawa nila, binibigay na lang sa akin yung sukli. So kung halimbawa, binayaran ka ng kulang, Hindi ko na po alam niya, ma'am. Hindi ko po yun alam, pero ang ano ko lang, madadaya man nila ako, hindi ko yung magagaling sa akin, sa kanila. Siniswerte naman siyang makapag-uwi ng saktong pangkain sa isang araw. May minsan, natuwa ko ng 200, 300. Yun. Hinahati-hati ko lang yun. Kasi mo, dyan lang ako naasa eh. Diyan ko kinukuha yung sa araw-araw ko yung pagkain. And then, sa lahat ng gastusin Sa puntong ito, tapos nang magtinda si Mang Gilbert. Oras nang umuwi, sakay ng jeep. Garan ko yan, garan! Ubus lakas na isinakay ni Mang Gilbert ang kanyang batsa sa jeep. Ayos na sana, kaya lang mali pala ang kanyang nasakyan. Oh, Gran. Garan! Gran. Biyam ito. Bayam!
Mali ang sinakyan mo. Di maipinta ang mukha ni Mang Gilbert dahil bubuhatin na naman niya ang mabigat na batya at mag-aabang ng tamang sasakyang pauwi. Buti na lang, tinulungan siya ng ibang mga pasahero. Sa wakas, nakasakay na siya sa tamang jeep. Nakapagpahinga rin ng ilang minuto si Mang Gilbert. Kakailanganin niya ang lakas dahil maya-maya, kalbaryo na naman ang kanyang pagbaba. Atid ako dito sa labas, bubuhatin ako. Nasakay na ako ng jeep. Pag uwi ko ng bayan, ako na lang po nagbubuhat ng paninda ko. Tapos pag ako naman pauwi na dito, ako pa rin. Buhat ko yan. Pero nagpapasundo pa ako sa nagbubuhat. Minsan, pag talaga mayroon pang kinikita, yun. Binubuhat ako pag wala, hindi na ako binubuhat. Ang bahay pala kasi ni Mang Gilbert, humigit kumulang 1 kilometro pa mula sa labasan. Baku-bako, maputik, at may batong hagdan pa na daraanan. Kaya kailangan niyang magpabuhat sa sino mang pupwedeng kapitbahay. At kapatid mo. Napagkaitan man ng normal na pamumuhay si Mang Gilbert, talento na kanyang maituturing ang pagtitinda. Kaya naman, para mas makarir pa niya ito bilang propesyon, kami na mismo sa kapatid mo ang gagawa ng paraan upang siya'y matulungan. Ay, kung sa proud po, talagang proud. Kasi sa kabila ng lahat ng sitwasyon niya, lumalaban siya ng patas. Doon ako humahanga sa kanya na hindi niya ginagawa na manghingi. Talagang magtitinda siya. Patas na laban na magtinda para kumita. Siya si Matilde, nakababatang kapatid ni Mang Gilbert. Sa kanilang pamilya, siya ang mistulang sidekick ni Mang Gilbert sa hanap buhay. Tagakuha ng mga paninda, pati tagabilang ng kita. Siya na rin ang nag-aasikaso sa iba pang mga pangangailangan ng kanyang kuya. Kumbaga, ako po ang nagdidiskarte po ng paninda niya. Ako po ang napunta sa Prosi kung saan po yung kalakal. Ako po yung nakikipag-usap sa may-ari na kung pwede kami kumuha ng paninda. Tapos isineshare ko po sa kanya. Handa si Matilde na ilaan ang buong buhay niya sa pag-aalaga sa kanyang kuya. Ngunit, hindi basta-basta papayag si Mang Gilbert na iaasa lang niya sa kapatid ang lahat. Kaya naman, kahit sobrang hirap, pinipilit niya pa rin magtinda. Ang sinasabi ko sa sarili ko, habang may buhay ang tao, may pag-asa. Huwag lang tayo mawawala ng pag-asa. At oo, hindi isa o dalawa, kundi napakaraming beses na nakakarinig ng panunukso o pagdududa si Mang Gilbert sa ibang tao. Subalit, sa lahat ng bagay, pinipili niyang maging positibo. Ang mga taong, sabihin na natin naman nanalait. Pero sabi ko sa sarili ko, ma'am, salamat. Salamat lang, ma'am. Kasi, ma'am, pag nagpasalamat ka, Diyos na nakakala nun. Panginoon na po, ma'am. Full support naman si Matilde na ang tanging hangad lang, mabuhay ang kanyang kuya ng masaya at punong-puno ng pag-asa. Kahit minsan, aminado siya na sa pagkain pa lang, kapos na sila.
Napapag-usapan naman po namin magkapatid. Halimbawa po, ngayon po magtitinda siya. Sasabihin niya sa akin, Tet, ako ang bibili ng ulam. Pag may kinitaan niya ako ang bibili ng ulam. Pero dumarating po sa time na wala talaga siyang kinita. Kung kami walang tinda, yan, mga gulay-gulay po na lang kinukuha namin. Minsan po napunta kami ng bundok. Doon po sa dating tinira namin. Manguha po kami doon ng panggata, mga gulay. Yun na po ang aming pang-araw-araw. Sa kabila ng lahat, may mga pagkakataon na nagtatanong at nangangarap pa rin si Mang Gilbert. Paano kaya kung mas maayos ang kanilang sitwasyon? Yun na lang po ang akin pangarap. Kung magkaroon ako ng puhunan saka yung bahay, yun din na yung sinasabi ko kay Kuya Kapo na magkaroon ako ng e-bike. Dahil po masarap na ako sa paggapang. Gusto din ko na makaluan, maka siguro hindi na ako mahirapan. Yun na po ang pinakapangarap ko. Kasi pag mayroon ako naman, kahit anong mga paninda, or doon ko na lang ilalagay. O kaya ipipisto ko lang sa isang tabi, doon lang ako nakaupo. Naririnig ka namin, Mang Gilbert. Kaya kami mismo sa kapatid mo ang tutupad sa iyong wish. Sa araw na ito, hinayaan pa rin naming team na magtinda si Mang Gilbert. Wala siyang kamalay-malay na ang pumaparada sa mismong harapan niya ay ang mismong pinapangarap niya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mang Gilbert. Agad na niyang sinakyan ang kanyang brand new e-bike. Lalo pang nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga ikinarga ng aming team sa kanyang e-bike. Pang isang buwang groceries at pang Noche Buena na rin. Heto pa, may bagong kama, kumot at mga unan pa siya mula sa kapatid mo. Pero siyempre, hindi yan kumpleto kung wala ang mismong titirhan. Sagot na ng kapatid mo ang isang taong renta sa apartment na malapit lamang sa palengke. Nang sa gayon, hindi na kailangang sumakay ng jeep at mayat-mayang magpabuhat si Mang Gilbert para lang makapagbenta. Handog na rin namin sa kanya ang dagdag na puhunan para mas maraming paninda, mas Merry Christmas din ang kanyang Pasko. Maraming salamat po kay Senator. Maraming salamat po kay Raptor po. Malaking alon po ito sa akin, ma'am, na magkaroon ako nito. Sisikapin po namin na gawin namin ang lahat para pagyamanin. Ako po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Senator Raptor po kasi dahil po sa tulong niya, hindi na po mahirapan yung kapatid ko ng pagkapanggapang. Malaking tulong po ito sa kanya. Kaya ako po yung nagpapasalamat. Hangad natin sa kapatid mo ang patuloy na pag-unlad ni Tatay Gilbert. Ngayong abot kamay na niya ang kanyang kabuhayan. Susunod, lalaking walang paa, pero naglalakad gamit ang upuang monoblock. Abangan yan sa pagbabalik ng kapatid mo. Nang dahil sa aksidente, naputulan ng mga paa si Ronnie, 16 na taon nang nakakaraan. Ngunit kasabay ng pagkawala ng kanyang mga paa, mistulang naglaho na rin ang pag-asang matupad ang kanyang mga pangarap sa buhay. Dinatna ng aming team si Ronnie na naghuhugas ng pinggan sa kanilang tahanan sa Maynila. Maya-maya, kumilos na siya, paakyat sa kanilang hagdan. Dito, napansin agad namin ang diferensya. Putol ang kanyang mga paa. Labing-anim na taon nang nakakaraan, may mga paa pa si Ronnie. Naghahanap buhay siya bilang karpintero at welder sa probinsya. Dala ng kagustuhang umasenso, nagdesisyon si Ronnie na lumuwas pa Manila. Di pa ako na-aksidente nung nasa province pa ako work pa din ako doon. Kakarpintero din po, welder.
That time na yun. Tapos, yun nga po, mababa po yung sahod dun sa province po. Naisipan ko po lumuwas ng Maynila nun para dito po mag-apply ulit ng trabaho. Sa Maynila, agad na nakuha bilang driver si Ronnie. Mahirap pa rin. Ngunit kahit papaano, naramdaman ni Ronnie na gumaan ang kanyang pasanin. Unang pasok ko po sa Maynila dito ng truck driver. Sa Los Cargo po muna ako napasok nun. Then humina po yung biyahe namin nun. Tapos lumipat uli ako ng company po. Pangalawang company lumipat ako. Yun na nga po ng container van po yung pangarga namin. Hanggang noong February 3, 2009, biglang nagkaaberya ang minamanayong truck ni Ronnie. Pag-apply ko ng pre, wala po talaga. Hindi na kumapit yung ano. Kaya tumuloy-tuloy po mulusok yung truck pababa po. Yung ginawa ko po, that time na yung rinampak ko na lang po sa Center Island para wala na po ako madamay na iba. Sa desisyon niyang magpakabayani, higit pa sa sugat at galos ang tinamo ni Ronnie. Nung aksidente na po ako naman that time na yun, tagal pa po kasi ako na-rescue noon eh. Bago nadala sa hospital po, mahigit pa isang oras. Bago pa ako na-rescue. Din po nung dumating na yung ambulance, that time na yun, kala ko nga po wala po akong tinamong sa katawan ko eh. Kasi wala naman po akong wala naman akong gas-gas dito sa mukha, sa katawan. Talagang yung paalam po talaga yung daanan po. Naipit, nadurog po yung dalawa eh. Sinabi naman po agad sa akin ng doktor na wala na daw talaga pong pag-asang maibalik pa yung pako. Sa isang iglap, hindi lang isa, kundi 2 binti ni Ronnie ang naputol nang dahil sa aksidente. Agad napasugod sa Maynila ang mga kamag-anak ni Ronnie. Nung time na po yun, ma'am, nasa Bicol po kami. Tapos po, bigla na lang pong may tumawag po sa amin, taga East Avenue Hospital po, na sinabi po sa amin na nandoon na po nga yung kapatid namin sa hospital kasi na aksidente. Tapos po, nung nalaman namin, una pong nagpunta dito ako, sumunod po yung magulang ko. Sumunod naman po yung kuya ko. Ay pagdating ko po doon, nung nakita ko po siya na wala na nga po yung 2 paa niya, sobrang iyak ko po noon dahil naawa po ako sa kapatid ko dahil ang taas niya talaga po nung nakita ko sa hospital ng parang 7 years old na lang yung pagkahigaan niya kasi na nga yung niya, paa niyang 2. Matapos maputulan ng mga paa, hindi pa nagtatapos ang kalbaryo ni Ronnie. Kinailangan pa kasi niyang magpalakas sa loob ng 2 buwan. Bumalik ng Bicol si Ronnie sa pag-asang makakapiling ang kanyang asawa at mga anak. Yun nga lang, May asawa naman po ako, kaso nung that time na na-aksidente po ako, nagkahiwalay po kami ng asawa ko. Nawalan po kami ng communication that time na yun eh. Hanggang po hindi ko nakakausap naman po yung asawa ko tapos yung anak ko po. Siguro po kasi may panibagong pamilya din po siguro yun. ngayon, balik Maynila si Ronnie. Pinasok ang lahat ng pwedeng trabahuin kahit limitado ang kanyang kilos. Pero nung aksidente po na yun, naka-recover na po ako, nagkaroon din po ako ng work nun. Sumikap din ako, nag-carpenter po, welder, gagawa ng mga grills sa province. Then, pag wala pong tanggap na trabaho, focus din po sa mga appliances, nagre-repair po, kaayos din, shoes repair din po, so hindi sila makapaniwala. Na aksidente nga ako, nawalan ako ng paa. Tapos din siguro iniisip na nila, baka hindi makapagtrabaho yung papa nila. Kahit papaano, gamay na ni Ronnie ang kanyang sitwasyon. Ang mga bagay na hindi kaya ng kanyang mga kamay at braso, ginagamitan niya ng mga upuang monoblock upang magparuot parito. Proud po talaga ako sa kapatid ko kasi unang-una po kahit wala na po siyang paa, talagang malakas po ang loob niya. Hindi po siya nawawala ng pag-asa na kahit ganyan po nga ang kalagayan niya, talagang hindi po siya sa amin na yung tuluyan na umasa. Alam ni Ronnie na sa kondisyon niya ngayon, mahirap ang kanyang inaasam. Subalit, tiwala pa rin siya na balang araw
masisilaing muli ang kanyang mga anak. Nagpapalakas po sa akin ng loob nito yung dalawa ko pong anak. Kaya that time hindi po ako nawawala ng pag-asa. Tuloy lang po yung buhay. Hanggat may, sabi nga po yan, hanggat may buhay, may pag-asa po. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, pursigido si Ronnie, napaunlarin pa ang kanyang buhay. Kaya naman, ang ating aksyon at tulong susunod na dito sa Kapatid Mo. Higit pa sa sakit ng maputulan ng mga paa, ang lungkot ng maiwan ng mga mahal sa buhay. Pero ngayon, sa tulong ng Kapatid Mo, handa na siyang bumangon muli. Kupas na ang litratong ito na hawak-hawak ni Ronnie kahit saan siya magpunta. Halos hindi niya ito binibitawan. Ito na lang daw kasi ang kanyang pinanghawakan sa dalawang anak na nawalay sa kanya mula nung maputulan siya ng mga paa. Ang kapatid niyang si Alma, hindi mapigilan ang sarili na mahabag. Nalungkot naman po kami sa nangyaring yun. Kaso naman po, naintindihan mi naman po yung mag-iina kasi siguro po nung gustuhin man nilang umuwi sa Bicol, siguro po naisip din nila na paano na kaya sila masusuportahan kasi yung unang-una yung kapatid namin nga wala ng paa, hindi na makapagtrabaho ng maayos. Yun siguro po ang naisip nila kaya po yung hindi na po sila sumunod doon sa kapatid ko. Bit-bit ni Ronnie ang larawan ng pumasok sa simbahan para magdasal. Isa lang naman ang lagi niyang panalangin, ang mayakap muli ang dalawang mga anak. That time po yun, galing pa ako ng Quiapo Church po noon, ma'am. Then pagkatapos ng Mass po noon, paglabas ko ng simbahan, yung nga po naglakad-lakad na po ako. Doon na po ako duman sa gilid po eh. Para hindi nakakakuha ko maipit doon sa siksikan doon sa mga tao. That time na naglalakad po ako noon eh. Hindi ko naman po alam na may nagkukuha pa sa akin pula ng video po ng time na po yun. Nalaman ko lang po yun, yung may lumapit sa akin pong Good Samaritan din pong nakapagsabi sa akin na yun nga daw po, nasa TikTok nga daw po yung video at nag-viral na nga po. At sa pamamagitan ng mga bidyong ito ni Ronnie, nakarating sa inyong lingkod ang kanyang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyo pong cash assistant po. Maraming salamat po, Sir Idol Rapitol po. Malaking tulong na po ito sa akin kasi maraming salamat po. God bless po. Bakas kay Ronnie ang saya sa bawat ayuda na ibinigay ng aming team. Ngunit aminado siyang mas gusto sana niyang ihiling ng tulong ang paghahanap sa kanyang mga anak. Para po dun sa mga anak kong dalawa po pag baka makita niyo ako sakali dito sa interview po sa akin dito sa TV5 po kay Sir Idol Rapitol po. Baka ito po yung way para makita ko po ulit yung dalawa kong anak. Kung napapanood mo na ito ngayon, please lang naman pakita mo naman sa akin yung dalawang bata. Hindi na yung laro ni Bakas lang. Makikita ko lang yung dalawang anak ko. Masaya napapanood naman natin. Please lang po. Ang isa lang na patunay ng tibay ng pagkatao, hindi lang nasa pangangatawan, kundi sa kanyang paninindigan na tumayo at humakbang patungo sa paroroonan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.